Iniisip ko pumunta sa apartment ni Gerard, pero nagdalawang isip ako. Alam na kasi ni Papa na doon ako hahanapin. Naghugas na ako ng putikang kumbaa at noong may dumaan po sa ipinara ko. Ang sama ng tingin ko sa mga pasahero sa loob. Lahat sila ay mukhang alien sa paningin ko, pero may matinong parte ng utak ko noon na nagsasabing hindi ko dapat ipahalata. Hindi rin nawawala sa imahinasyon ko ang nasusunog naming bahay at ang mga jablong natutubok ng apoy doon. Nakababa na ako ng bus nang hindi ko halos namamalayan. Pero pakiramdam ko noon ay napakalapit ko lang sa lugar namin. Kaya muli ako naghanap ng terminal ng bus papunta ng Ilocos. Muli akong sumakay. Mga tapik sa balikat ko ang gumising sa akin at sobra kong ikinagulat. Yung konduktor ang nasa harap ko noon. Pagtingin ko sa labas ng bintana ay may liwanag ng ilaw ang nakita ko. Bumaba ako ngunit wala akong tiyak na patutunguhan.